Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong bagong inilabas na desisyon ng Trump administration tungkol sa tarifa na ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na i-export sa Amerika. Ito sa GMA News post 1 hour ago, sabi, the Philippines was not spared from U.S. President Donald Trump's Liberation Day announcement of his wave of sweeping reciprocal tariff policy, which would go into effect on April 9 across over 100 countries. So, dito, title is Trump slaps 17% on Philippine exports to US. So ito po yung balita. 17%. Sinulat ni Ted Cordero, April 3, 2025. The Philippines was not spared from US President Donald Trump Liberation Day announcement of his wave of sweeping reciprocal tariff policy, which would go into effect on April 9 across over 100 countries. A poster on Trump's Truth Social page showed that the Philippines goods entering America will be slapped with a 17% tariff, still a discounted reciprocal tariff compared to the 34% rate that Manila charges against goods coming from the US. Okay. So, medyo masyadong malaki ang buwis na ipinapataw natin sa US goods yung pumapasok. Anong tawag doon? Imported, yeah. Nag-i-import tayo ng mga goods sa Amerika, 34% ang tariff. So, malaki. So, ito, ginawa ng bagong Trump administration, pinatawan ng tariff o buwis, kalahati. So, discounted nga naman. Okay. Ano pa? However, an annex attached to Trump's statement posted on the White House website showed that the reciprocal tariff rate for Philippines would be at 18%. The Philippines tariff rate would be higher than the 10% baseline tariff on all imports to the U.S. In his statement, Trump said the trading relationship between the United States and its trading partners has become highly unbalanced, particularly in recent years, despite America's commitment to the principle of reciprocity. It was earlier reported that the U.S. chief reciprocal higher tariff would be targeted on countries that have significant trade imbalance with the U.S. Example nito is sa China. Ang mga maapektuhan dito, China, Canada, Japan. Ano ba ang mga ini-export nating produkto sa US? Wala namang masyado, kakaunti. Sa totoo lang, kakaunti ang ating export. Ang marami, import natin sa US. Kaya, hindi masyadong problema para sa akin itong tariff na ito kasi kakaunti. Ang nakakabahala, yung mga export natin na dati tayo ang nangunguna sa buong Asia. Example, banana. Tayo ang number 1 exporter ng banana sa China noon. Tayo ang number 1 exporter ng banana sa Japan. Ngayon, wala na. We have been na-overtaken na tayo ng Vietnam. Mas malaki na ang quota, mas malaki na ang ini-export na banana
ng Vietnam kumpara sa Pilipinas. Papuntang China and even Japan. Wala na. Kaya, ano ito? Patalikod ang ano natin eh. Panahon ni PRRD, I can still remember. Magsimula tayo panahon ni Pinoy. Dahil si Pinoy administration, kinakalaban niya ang China dahil sa West Philippine Sea. Ay nako. Binawasan ang quota natin ng export ng saging sa China. Ang laking problema. By that time, nagtratrabaho pa ako sa isang multinational company na nag-export ng saging palabas. Hirap na hirap tayo magbenta ng saging noon. Kailang pagdating ni PRRD, dahil iba yung approach niya, kinaibigan niya ang China, lahat kinaibigan, bumalik. Dinagdagan pa ang ating export sa China, hindi lang saging, kundi durian, avocado, buko, ang dami nating export. Ngayon, wala na. Kasi ang China, wais food na. Doon siya sa mga bansa na hindi kumukontra sa kanya. Ang ating administration kasi ngayon, kinakalaban ng China. Wala naman tayong dapat sanang pag-awayan pagdating sa trade. Kaya lang, masyado lang dumikit na itong administrasyong ito sa US government. Tignan nyo, yung nagbisita lang dito ang US Defense Secretary. After that, ang Chief of Staff nagbigay na ng pahayag na nakakaalarma na pinaghahandang mga sundalo sa Northern Luzon Command to get involved in case of Taiwan invasion. Nakakaalarma yun. Kaya sumagot ang Chinese government na do not play fire with fire, you will get burned. Kayo dyan sa Pilipinas, wala kayong karapatan na maghimasok sa problema naming mga inchik sa Taiwan. Kami lang ang magdesisyon nito. Napakalaking sampal yun sa ano. Anyway, balik tayo sa isyo. Maliit lang yung ipinato na tarifa na 17% kumpara sa tarifa natin na ipinapataw sa US products na pumapasok dito. Kaya, no problem. Ang problema yung export natin sa China, sa Japan, mga prutas, paano natin mabawi balik yung tayo ang number 1 na exporter ng prutas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang sweldo natin ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan og gero. So mag-atop na ni karon. Salamat sponsor tayo. So abot na gyud sa balay ni Kuya. Ug muna ni ang iyang balay. Ug karon muna ni ang kadako sa buslot sa ilang balay. Mo ni sila ang natagaan namo og yero. Ug karon mag-atop na ni sila. Muna ni ang ilang balay. Ang kadako sa buslot. O karon ate, kuya, unsa inyong maistorya nga kuan, abot na ang inyong ngero, makaatop na mo og bag-o. Dili na pareha nga anang inyong ngero nga matuluan pa mo. Maayo na inyong balay karon kung makaatop na mo unsa inyong maistorya. Salamat mi sa Ginoo nga sa Ginoo nga abot na ang abot ang among kuan kaning yero.
Mm. Labaw sa tanan pod. Ang nag-sponsor Salamat sa ani. nagtanaw sa video ani o Naghatag. sponsor maghatag. Salamat gyud kayo. tayo sa tanan. Eh, wala ni ang gihinabang nga yero sa muna. Ulan gyud. Di mailisan Gid, mo be. ba to? Di na mailisan tungod sa kalisod mong gud. So karon mag-atop na mo karon. Oo. Maayo na karon ang Ikaw karon. oo kay mga dagko na mga kayong bulsot sa inyong ngero. Ay, grabe na gina ba? Salamat gid kayo sa sponsor. Oo. Ug sa labaw na to makagahom. Oo. So salamat kaayo. Sige, salamat.